beloved Boss Mike Severa. Yun, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. May mo naman takpan po. Ano tinatakpan mo eh? Pampagana eh. Yun. Yun na nga mga kababayan ko. Nako, Marcoleta at Mike Defensor. Ayan na. At eto nga hong si Sara Duterte. Yan ang ating tatalakay ngayon. Nawawala ako sa Ate Jen kasi. Ano naman kasi? Dali lang. So mga kababayan ko, Nasa likod. eto, huwag mo ituturo. Tuwang-tuwa naman. Mga kababayan ko, eto na nga, si Marcoleta. Takpan mo nga kasi. Yan. Si Marcoleta nga kasi mga kababayan. Opo ha. Oy, Olin, Tamori. Shoutout po sa inyo. Malabo mata ko ngayon. Kasi sa lugar namin, ni Mima, medyo may yung mga ilaw-ilaw hindi maganda. Anyway, mga kababayan ko, Sara Duterte, mag-resign na nga ba? At itong si Marcoleta at si Defensor, inuuto lang ang mga tangengot na DDS. Ang daming tangengot. Biruin nyo, hindi nila alam yung ibig sabihin ng connecting flight. Bobo talaga, di ba? So, pumunta kami ng talaga. ako lang, hindi kayo kasama. Nagkita-kita lang tayo. Eto na. Eto na. Hindi naman kailangang explain pa yun. Eto na mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat ha. Uwi na kayo. Uwi na ho kami. Uwi na po kami ng Pilipinas. So eto na ho mga kababayan. Sumobra sa ganda ni Nima. Nako, grabe. Sabi ni Corazon Santiago. Inuuto ka lang yan. Eto na. Punta na ho natin. Tingnan niyo po to isang nanguuto ng DDS ng mga bobot tanga. Pasok. Si Pangulong Estrada kinasuhan sa Pilipinas, sa korte sa Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Nyo bobo, di ba mga kababayan ko? Gago talaga tong si Mike Defensor. Iba naman kasi yung paliwanag ko. Yung kaso ni ERAP, corruption. Yung kaso din ni GMA, corruption. Tangina yung kaso ni Digong, pagpatay, mamamatay tao. Tapos, diba? Tapos sasabihin, dito, mamamatay taong alin? mamamatay tao si Digong. Tapos ipapalusot ni Mike Defensor na dapat dito litisin, dapat dito ikulong. Kung hindi ka ba naman anak ng kabubuhan? Diba? Ang dami mong anak. Dito ka. Yan, dito ka. Yan. Okay, yan. Ayos. Usik ka pang konti, hindi makita. Yan. Yan. Okay. Sige, tuloy. Ikaw na. Wala. Yung kay Defensor. Ano masasabi mo doon? Etong si Defensor ng uuto Wag daw takpan idol. Gago talaga to. Sino to nag-comment na to? Si Jeffrey. Sige naman. Talakayo mo na, gag. Hindi kasi. Kasi? Etong si Mike Defensor, nanguuto, matagal na yan. Tauhan niya ni GMA. So, parehas lang talaga sila na magiging banat. Oo nga. Diba? Pagbibilang malamig. Sige, para. Okay. O ngayon, sige, continue natin to mga minamahal. Natatawa talaga ako Balata mo. Diyan lang daw ako. Usod ka doon konti. Sino ito talagang mga lalaking to? Grabe mga komento ninyo. Nakakaloka. Sige, tuloy natin tong banat ni Mike Defensor ha. Yan, ganyan. Ang ina mo talaga, Boss Mike Sige, tuloy natin tong banat. Alright. Sige. Full screen. Paano ba to? I-play dyan. Hindi ko na... Ate Jen, tulungan mo nga ako paano to dito i-play itong video. Yan. I-play yung video. Punta ka dito. Oo. Hindi na play Yan. Tapos i-play. Play mo. I-play. Saan yung play dyan? Ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kinasuhan sa Pilipinas. Narinig Batas niyo. ng Pilipinas. Narinig niyo. Ikinulong
sa Pilipinas. Oh. Pero si Pangulong Duterte, kinidnap ng ating gobyerno. Ang sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa kaso ni Duterte sa pagtistigo ni Trillanes sa perang ibinibigay at nung siya ay kidnapin at inipad sa The Hague, Netherlands. Ay, walang ganon. Narinig ninyo? Oh. Oh. Yan, narinig ninyo yung banat ni ni Mike Defensor. Oh, i-shoutout muna natin nanonood sa ating mga channel. Oh, shoutout sa iyo, Mimi, Tiger 922, Ari Madriana, yung braso ko daw. Sorry na. Nanonood sa aking channel. Yan, sige. Gato kasi yan. Itong si Mike Defensor, ano pa nga asa natin dyan, mga minamahal? Feeling entitled, feeling may alam sa lahat. 'Di ba? Oh, naalala ninyo itong si Mike Defensor, may parali-rali pa. Oo. Tapos ano yung ending, yung one time big time nila, tangengit. Oo, tumahimik yung one time big time nila. 'Di ba? Dapat itong si Mike Defensor iniimbestigahan to eh. Simula pa to dito sa tawag dito. Simulan pa yan kay Orly Gutesa. Oo, itong si Mike Defensor. Simulan pa yan kay Orly Gutesa hanggang nasundan ng 18 Marines tapos hanggang naging tagapagtanggol na. Naglo-lawyering, 'di ba Ernest Mapano? Naglo-lawyering itong si Mike Defensor dito nga po sa mga Duterte. Tama ba yung ganon? Yung naglo-lawyering ka sa mga Duterte? 'Di ba? Supposedly, yes, kung independent ka, okay, walang problema doon. Kaso lantaran na yung ginagawa mong paglo-lawyering. 'Di ba? Baliw 'yon. Sabi dito, baliw, hindi sila makakalusot sa kalokohan nila. Isa-isa na nga tawag dito, isa-isa na nga pong tinatanong. Isa-isa nang tawag dito, mga minamahal, iniimbestigahan. 'Di ba? Ini-interview. Oo. Luma na sa Defensor. Kaya gustong magpasikat, sabi ni ordinary person. Oy, totoo. Abusado talaga yung si Bingot. 'Di ba? Si GMA yung may pakana niyan, sabi ni Lynn Tamori. Oo. Halata na tawag dito, na itong may pakana niyan si Gloria, simula pa yan dyan sa impeachment. Naalala ninyo yung impeachment complaint na nilalakad dyan sa sa House of Representatives before? Diba? O, kaya na-demote yang si Gloria Macapagal Arroyo dahil nga po dito sa impeachment na pinapalakad nila kay Presidente. From Senior Deputy Speaker, naging Deputy Speaker. Diba? Ganyan yung nangyari, mga minamahal. Oo, kay GMA. Ngayon, mukhang kulang ata ang kapangyarihan. Baka ata gusto pang maghangad ng mas mataas pa. Kung kaya't meron nga tayong naririnig ngayon, gusto nga daw makipag-tandem. Oo. Ni Gloria Macapagal Arroyo dito kay Sara Duterte. Itong si Gloria Macapagal Arroyo, meron na tong history ng power grabbing eh. 'Di ba? Ano pa nga asahan natin diyan? Meron ng history ng power grabbing. 'Di ba kapag nanalo yan sila lang din yung magtalo-taluhan, mag-away-away. Shout out dito sa nanonood, si Premos Vlog, si Mimi05. Yan, sa nanonood sa ating channel. At dito kay Mike Cervera, si Sally5434. Sabi ni ordinary person, makakalusot si Sara sa impeachment. Meron pang kaso dyan siya na final entry sa ombudsman. Oo, yung plunder. Oo, hindi yan makakalusot, mga minamahal. Never makakalusot yan. Actually, ito nga yung mangyayari. Kwento ko na sa inyo. Yung advice ng abogado ni Vice President Sara Duterte, kasi syempre nandito na tayo sa pangatlong hagdan. Sufficient form, sufficient in substance, at sufficient in ground. So nalalapit na yung pagpupukpok na may impeach na talaga siya kasi pagbobotohan, which is 1/3 vote, 'di ba? Malapit nang mapukpukan itong si Sara Duterte. Now na malapit na siyang mapukpukan, instead ng kanyang gawin, 'di ba? Tawag dito, ma-impeach, ang gagawin niya is magre-resign na lang. Yan yung plano.
'Di ba? Kaya nga, habang hindi pa siya nai-impeach, ang ginagawa niya, tingnan ninyo, destabilization, rally, kung ano-ano pa para masira si President Bongbong Marcos. Nakailang rally na sila. Sabihin ko sa inyo, mga minamahal. Sabi nga ng mga AFP natin, ng mga Armed Forces of the Philippines, yung mga Coast Guard na kanilang niyaya, 'di ba? Na mag-ano daw, tawag dito, na sumali daw sa rally nila, hindi sumama. Bakit? Kasi si Sara baliw. 'Di ba? Kaya hindi sila sumama kay Sara Duterte kasi si Sara Duterte dakilang baliw. O ba't nila sasama ng isang baliw? 'Di ba? Kaya nga hindi matuloy-tuloy yung destabilization nila, hindi matuloy-tuloy yung ano nila, yung plot nila na gustong pabagsakin si presidente, 'di ba? Kasi nga itong si Sara Duterte, baliw. Biruin mo, papalitan mo yung presidente, tapos ipapalit mo baliw. Yung merong sakit na narcissistic personality disorder, yun ba yung gusto mong ipalit? Diba? Malamang hindi, ayaw mo. Mga minamahal, ayaw mo ng ganon. At saka pro-China, itong si Sara Duterte. So, sa tingin ninyo, papayag ang mga Pilipino na siya yung iluluklok? Diba? Sabi ni Zara Force, Remy Rivera mo upay nga gabi sa imo. Alright, so okay, next tayo, next topic, ad stage. O, eto. Ate Jen, help, eto, paano to? Yung pangalawang topic natin, eto, oo. 18 trilyon na po. Totoo po yun. Talagang tinig ako sa lalamunan nilang lahat. Yes. Hindi po pwede. 18 trilyon ngayon, 18. Okay, oo. 18 trilyon daw yung utang, sabi ni Marcoleta. Eh, bobo ka ba, Marcoleta? Eh, yung pinakamalaking utang dyan, utang yan ni Digong. Iilan pa lang yung naging utang ng presidente, utang ng ina mo. Diba? Oh, sabi ni Tito, sabi ni Emelda 5, Mima, nakachempo din ako ng live mo. Oy, salamat ha. Oy, maraming salamat sa mga nanonood ng ating live. Pati din dito sa live ni Boss Mike Cervera. Tingnan mo itong si Marcoleta, oh. Kala ko ba, hindi ka bias? Kasi ganito yan, mga minamahal. Pag dumating yung impeachment complaint, oo, malapit nang darating yung impeachment. Eh, paano yan? Dapat nga may bitong mga senador na to, yung mga ganyan, no? Kasi harap-harapang pumitira na sa presidente. Ano na? Diba? Na ito, Boss Mike. Diba darating na yung impeachment? Itong mga senador na to, sino? Marcoleta. Lantaran na nagpapakita ng pagsuporta kay Sara. So, dapat ang gawin dyan, i-inhibit na yung mga yan. Para hindi na bumoto kasi halata naman dapat yung mga bumoboto dyan, neutral. Hindi, hayaan mo. Sa akin opinion ko, hayaan mong bumoto. Bakit? Para makita ng taong bayan kung gaano sila kagago. Di ba? Paano natin malalaman kung ano talaga boto nila? Malay mo pagdating sa botohan, i-impeach nila. Di ba? Hindi ganun naman yun. si Marcoleta, malabo naman na impeach niya si Sara Ha? Malabo naman na impeach ni Marcoleta si Sara. Ay, isip lang natin yung malay mo. Ay, hindi. Diba? Mahalata na Ayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.